Purihin po ang Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng Diyos na makita mo yung mga bata na dati makukulit, tinuturuan, pero sila ngayon ay nandito, naglilingkod sa Panginoon. At it's also good to see yung mga binabible study natin sa Kalikanto na naririto po ngayon. Yung iba lalaki na, hindi ko na, sabi ko first time mo rito, sabi hindi, malaki na po sila. So, salamat sa Panginoon at patuloy po siya na kumikilos at patuloy po siya na nagliligtas ng marami pang kaluluwa. Ngayon po, yung huling linggo kung saan pinagdiriwang po natin yung Missions Month. Kanina po, yung inyo pong nakitang mga pictures, yun po yung outreach natin doon po sa Dubai. Kung saan nakita natin yung, Qatar pala, Qatar. Kamali na, no? So, siguro next year, meron tayong Dubai. So, sa Qatar, kung saan nakita po natin, dati-dati pinagpipray natin, pero yung pagkilos ng Panginoon, patuloy din po silang lumalago sa kanilang pananampalataya at patuloy din po silang dumarami. At nakakatuwa na makita yung pagkilos ng Panginoon kahit doon sa disyerto. So, yung pong ating pag-uusapan ngayon, one soul matters. Ito po ay hango sa Acts chapter 8, verse 26 hanggang 40, kung saan makikita po natin dito yung kwento tungkol kay Philip na sinugo siya ng Panginoon para dalhin ng mabuting balita doon sa isang eunuch. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin. Sabi rito, Acts chapter 8, verse 26, "But an angel of the Lord spoke to Philip, saying, 'Get ready and go south of the road that descends from Jerusalem to Gaza. This is a desert road.' So he got ready and went, and there was an Ethiopian eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure. And he had come to Jerusalem to worship. And he was returning and sitting in his chariot and was reading Isaiah the prophet. Then the Spirit said to Philip, 'Go up and join this chariot.' Philip ran up and heard him reading Isaiah the prophet and said, 'Do you understand what you are reading?' And he said, 'Well, how could I unless someone guides me?' And he invited Philip to come up and sit with him." Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, sama-sama kami na nag-worship sa iyo, Panginoon. At sama-sama rin kami, Panginoon, na patuloy na mag-aaral ng iyo pong salita. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang gagabay sa amin, tutulong sa amin upang maunawaan po namin ang kagandahan ng iyong salita. Purihin ka, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung pong, pwede na po tayo makaupo. Yung binasa po natin, yung ilang part lang nung ating pag-aaralan ngayon. Hindi na po natin binasa yung lahat at mamaya ating pong itutuloy. Medyo nabitin siguro po kayo sa inyong pagbabasa. Sino po ba yung Philip na binabanggit dito? Sa Biblia, meron pong Philip na kasama sa mga apostol ng Panginoong Hesukristo. Pero iba po yon doon sa Philip na binanggit po sa kuwentong ito. Hindi po siya Philip Screw o sino ang Philip. Pero sa Acts chapter 6, lumalago na po yung gawain ng Diyos. Kaya
problema kagaya natin, di ba? Minsan, namumroblema po tayo dun sa space. Kaya nga, praise God, we have an upper hall. At sinusolusyonan po natin yung mga problema. Pagdami ng tao, paglago ng ministry, asahan po natin na nagkakaroon yan ng problema. At ganun din po yung nangyari sa Book of Acts, kung saan ang mga anak ng Diyos, mga apostol ay nangaral ng mabuting balita. Siyempre, pag nangaral ka, mayroong mga manampalataya at patuloy yung kanilang paglago. And it is a good problem. At dahil doon, lumago yung gawain, may mga nagreklamo. Ay, napapabayaan na kami. Kaya ang ginawa ng mga apostol, yung 12, sabi nila, the 12 gathered all the disciples together and said, sabi niya, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of Spirit and wisdom. Sabi, ito yung maglilingkod doon sa table. Sila yung mag-serve ng food. Pero ano yung category? Yung category ay respetado sila. They should be full of the Spirit and wisdom. Sabihin, kahit na yun yung gawain nila, ay dapat matured sila at punong-puno ng wisdom. So, isa na dyan, si Philip. Sabi rito, this proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and also Philip. Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert of Judaism, they presented these men to the apostle who prayed and laid their hands on them. So, nakilala na po natin si Philip. Si Philip po ay isa doon sa mga 7 tinatawag nating deacon, no? Nakatulong ng mga apostol sa pagdadala ng mabuting balita sa gawain ng Diyos. Ngunit, hindi lamang po doon gumawa si Philip. Alam po natin yung story ni Stephen. Though he was a deacon, he served table, but he is so bold enough to preach the gospel. Hindi lang siya yung naglilingkod o nagbibigay ng pagkain, kundi si Stephen ay patuloy na nangangaral ng mabuting balita. At dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, si Stephen, alam po natin, siya ay naging martir. Siya po ay pinapatay dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. At dahil doon, nagkaroon ng matinding persecution doon sa mga Kristiyano at sila ay nangalat sa iba't ibang lugar. At si Philip, sila ay nagpatuloy sa pangangaral. Sabi rito, verse 8, therefore those who had been scattered went through places preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and began proclaiming the Christ to them. Isipin ninyo punong-puno ng persecution, alam nila sa panganib yung kanilang buhay. Ngunit, nagpatuloy pa rin sila sa utos na pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Si Philip hindi nangimi, hindi natakot na mangaral ng mabuting balita. At dito, napunta siya sa lugar ng Samaria. At doon sa Samaria, naging mabunga yung kanyang ministeryo. Kumbaga, nakakatuwa na nabalitaan ng mga apostol na maraming mga hentil yung sumunod sa Diyos. Mga hentil na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at sumunod sila sa Panginoon. To the point
na dalawin po sila ni Pedro para tignan kung ano yung nangyayari sa gawain doon. Napakaganda ng ministry ni Philip. At talagang masasabi natin very fruitful. At dito, sa ating binasa, sabi rito, but the angel of the Lord spoke to Philip, saying, get ready and go south to the road that descends from Jerusalem to Gaza. This is a desert road. Kung kayo si Philip, ano yung mararamdaman ninyo? Para bang, Lord, ang ganda-ganda na ng ginagawa mo rito. Napaka-fruitful na ng ministry na pinagkatiwala mo sa akin dito sa Samaria. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na pupunta ako doon sa desert road. Kumbaga, si Philip, yung kanyang pinangangaralan ay isang syudad, maraming tao. Pero ngayon, pupunta siya doon sa isang desert road. Parang hindi logical. Kumbaga, mag-iisip ka, anong pinagagawa ng Diyos sa akin? Yung mag-iisip ka ng gano'n, na napaka-komportable na Philip na he may be saying to God. Pero, anong tugon ni Philip? Hindi siya langatwiran. Hindi niya sinabi, Lord, bakit naman gano'n? Ang ganda-ganda na nga ng gawin. Marami na nga mananampalataya rito. Bakit papupuntahin mo naman ako doon? Wala namang tao doon. Napakadelikado doon. Desert eh. So, sabi rito, he got ready and went. He got ready and went. So kung makikita natin, doon sa Samaria, napakaganda ng kanyang pangangaral, pero dito, pinadala siya ng Diyos. Ito yung kanyang pupuntahan. Di lang mahirap lakarin, ngunit nandoon yung kanyang taos-puso na pagsunod sa Diyos. Una, we should trust God's direction. Your obedience may lead to someone's breakthrough. Pagtiwalaan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kung ating babasahin po ang ating Bible, pag nakita natin yung angel of the Lord, there is an specific instruction na laging ibinibigay. Makikita natin dyan kay Abraham, maging kay Mary, the angel of the Lord spoke to Mary, the angel of the Lord spoke to Abraham. So, merong specific instruction, may pinapagawa at kinakailangan na magtiwala ka. At malimit, yung ipinagagawa ng Diyos ay sometimes hindi mo talaga maiisip na posible na mangyayari. Ngunit kinakailangan yung pagsunod natin ay merong halong pagtitiwala. Kagaya nung nangyari rito kay Philip. Maganda yung kanyang ginagawa doon sa lugar ng Samaria, pero mapapaisip ka, bakit ako pinapupunta ng Diyos sa lugar na ito na daanan lang naman, isang disyerto? So, your obedience may lead to someone's breakthrough. Tayong lahat ay binigyan ng Panginoon ng very specific instruction. Isang atas, isang utos na ipinagkaloob niya sa bawat mananampalataya. Sabi rito, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go as you are going, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Yung instruction na ito,
yung utos na ito na sinasabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad ay sinasabi rin sa bawat isa sa atin. At kinakailangan po natin niyang gawin, no matter what. Kung iisipin po natin, Lord, kinakailangan ba na mangaral ako ng iyong salita? Kinakailangan ba na i-share ko ang iyong salita? Kinakailangan ba na ituro ko ang iyong salita? Tunay na kailangan po. Sapagkat ito po ay isang command sa atin. Every Christian is expected to obey the Great Commission. It is not called the Great Suggestion. Hindi po yan suggestion lang ni Jesus sa atin. Ito po ay commission. Ito po ay inuutos niya sa bawat isa sa atin. We need to share the gospel. We need to make disciple. Pag sinabi natin suggestion, pwede mong gawin o hindi. Pwede mong i-take na, maganda yung suggestion mo, Panginoong Jesucristo, gagawin ko yan. Pero it is a great commission. Sinasabi sa bawat mananampalataya na we need to share the gospel, we need to make disciple. Meron po akong nais i-share na testimony sa inyo. Siya po ay isa sa mga naturuan ko dati nung ako'y bata-bata pa. At pakinggan po natin kung ano yung kanyang testimony. Magandang araw sa iyo, Caroline. Magandang araw naman sa iyo, kuya. Ang araw na yan, ha? Yan, gusto lang natin magpasalamat sa isa sa mga mentor ko, naging mentor ko, no? Sa pag-share ng gospel. At siya po walang iba kundi si Pastor Boy Garson. Oo nga, nabalitaan ko eh. Talagang kasama mo siya, wala ng childhood mo eh. Oo, alam mo ba, nung dati, nung karoon kami ng meron kaming youth program noon sa Rodriguez sa may Quezon City. Salingkit lang ako noon, pero hindi eh. Talagang in-adapt nila kami kahit medyo mga matured na yung kasama ko. At hindi lang yun alam mo pa nung time na yun, nung kabataan ko talaga, lagi ako nag-rap, lagi ako nag-maawit ng mga rap song ni Andrew E. Oo, pero hindi niya ako diniscourage ha. Alam mo ginawa niya, in-encourage niya ako na sumulat na sarili kong kanta na pang-gospel. Kaya yun yung mga ginagamit kong pang-evangelism. Ganon! Nagsishare ka dahil nagawa ko, ganon! Oo, gumawa ko. Doon na rin ako natutong magsulat ng kanta. Ang galing naman ko na, no? Alam niyo po, marami pong akong natutunan at naipasa sa akin si Pastor Boy, no? Especially yung fire sa pag-share ng gospel. Hanggang ngayon, na nasa age na namin ngayon at talaga naman na yun pa rin yung ginagawa naming ministry sa pamamagitan naman ngayon ng pag-share ng gospel through ventriloquism. Yan yung ginagawa natin ngayon, no? Napunta tayo sa iba't ibang lugar para mag-share ng gospel. Sa kanya wala natutunan yan, no? Actually, alam mo, Carodney, nakalakihan ko na. Sandali. Bakit? Hindi ka naman laki, anong nakalakihan? Sorry, ang ibig sabihin, nakatandaan ko na. Ayusin mo, na nakikinig sa'yo eh. Nakatandaan ko na yung kahalagahan ng pag-share ng gospel. Meron kami tinatawag na TEL, yung Training Evangelistic Leadership, kung saan doon natuto ako mag-mime, natuto ako mag-music, natuto rin ako mag-gitara. Ang dami ko natutunan. Ang pinaka-importante din yung naipasa sa akin yung kahalagahan, yung missionary role. Kasi nakilala ko to si Pastor Boy Garson as a missionary doon sa dati namin church sa Quezon City. Maraming salamat to sa inyo, Kuya Boy. At talaga naman ganda ng ipinasa mo dito sa kaibigan ko, no? At kaya kayong lahat, ito po yung encouragement natin. Minsan, meron tayong dinidisciple na parang, ano ba yan? Meron ba siya natututunan? May sense ba itong ginagawa ko? Pero just keep on doing. Just keep on doing kasi yun po yung magiging, magugulat na lang tayo na someday God will use that particular person na minsan nakala natin parang wala lang. Pero maraming plano ang Panginoon sa mga taong dinidisciple natin. So, yun naman ang talagang mandate ng Panginoon bago siya pumunta sa langit, no? You have to be my witness, you shall be my witness, and you have to disciple. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At sana, dahil sa naipasa naman sa'yo, no? Kaya dahil dyan, meron tayong channel sa YouTube. At hindi lang yun.
Ngayon, nag-share kami ng gospel through online, no? Yung channel namin, yung Missionerong Puppet or RTV show dito po sa YouTube. So, baka naman pwede kayo mag-subscribe. Baka naman. Talaga nag-plug ka talaga. Naman, sayang eh. Alright, so maraming po salamat, Pastor Boy, and may the Lord use you more, no, sa paghahasik at pag-share, pag-train ng mga tao para sa gawain ng sa Panginoon. Maraming salamat. God bless sa inyo! God bless po! Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Robert. So, nung bata-bata pa kami, minsan napapatanong ka na meron bang saysay itong yung pinagtutuunan natin ng panahon. Ba? Kasi when you share the gospel, when you teach somebody to be a disciple, you should spend time. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa tao na nagbigay tayo ng oras sa Kanya para ipamalita sa Kanya ang mabuting balita at para turuan siyang lumakad sa Panginoong Jesucristo. Kanina lang, nakita po natin doon sa testimony ni Prince, kaya siya nakakilala sa Panginoon dahil doon sa bunga nung feeding program natin. Merong individual na nangaral din ng mabuting balita. So sometimes nakakapagod, sometimes we question God, Lord, tama ba itong ginagawa po namin? Pupunta kami ron, mangangaral ng salita mo, pero nakikita natin yung bunga, hindi natin nakikita yung bunga, pero in the future, merong saysay yung ating mga ginagawa. By the way, yung nakita po natin kanina is one of the pastor na ng CCF sa Montalban and Marikina. At patuloy po siyang ginagamit ng Panginoon sa mga children ministry. So, magpatuloy po tayo kagaya ni Philip. Siya ay buong pagtitiwala na sumunod sa Diyos para pumunta doon sa isang disyertong lugar upang ipangaral ang mabuting balita. Hindi niya alam kung sino yung mamimit niya ron. Pero sumunod siya sa Diyos. Pangalawa, stay sensitive to the Holy Spirit leading. Opportunities to share your faith often comes when you least expect them. Kung titingnan po natin dito, and as he was returning and sitting in his chariot and was reading Isaiah the prophet, sabi rito, then the Spirit said to Philip, go up and join this chariot. Philip ran up and heard him reading Isaiah the prophet and said, do you understand what you are reading? And he said, well, how could I unless someone guides me? And he invited Philip to come up and sit with him. So, yung nangyayari, nakita niya yung chariot, takbo ka ron. Naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Hindi nga eh. Kaya, maintindihan ko to kung merong mag-explain doon sa akin. Ito, makikita natin na ang pagkilos ni Philip ay nakabase kung gaano ang banal na espiritu ay kumikilos sa kanyang buhay. We cannot, siguro hindi naman natin maririnig audibly kung ano yung sinasabi ng banal na espiritu sa atin, but as we read, as we walk in the Lord, through His Word, mas nagiging sensitibo po tayo kung ano yung nais na ipagawa ng Diyos sa buhay natin. As you read the Word of God, mas lalo kang nagkakaroon ng burden to share the gospel. Kasi mas nakikita mo kung ano yung pangangailangan ng mga tao. Mas nakikita mo kung
kung ano yung patutunguhan ng isang tao kung siya ay hindi nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya yung ating pong pagbabasa ng Biblia, hindi po para lamang para tapusin yun, kundi upang ang Diyos ay personal na mangusap sa buhay natin. Kaya dito, makikita po natin ang banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos sa buhay ni Philip at siya yung kakausapin mo. No? Nakita niya yung chariot at itinuro siya ng banal na Espiritu na siya yung particular person that you should talk to. Ha? So, nung pumunta si Philip doon, wala pang particular person. Pero nandun na siya, nakita niya, naging sensitibo siya sa banal na Espiritu. So, opportunities come sa atin. Maaari, itinuturo ng banal na Espiritu na share natin yung ating mga kasama sa trabaho. Maaring tinuturo sa atin ng banal na Espiritu, sharean mo ang iyong mga kaklase, sharean mo ang iyong mga kabarkada. Dito, God grows our faith by providing opportunities to share the gospel. Mas lalo tayong lumalago kung patuloy po tayo na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi rito, now the passage of the scripture which he was reading was this: he was like a sheep to slaughter, and like a lamb that is silent before its shearer, so he does not open his mouth in humiliation. His justice was taken away. Who will describe his generation? For his life is taken away from the earth. And the eunuch answered Philip and said, please tell me, of whom does the prophet say this? Of himself or of someone else? Then Philip opened his mouth, and beginning from this scripture, he preached Jesus to him. Pangatlo po, use scripture, focus on the good news about Christ. Faith comes from hearing the word of God. Ituro po natin sila doon sa Biblia. Marami po sa mga kababayan natin ang lumaki doon sa tradisyon. Lumaki na hindi nauunawaan kung sino ang Panginoong Jesucristo. Actually, generally, ang pagkaunawa nila sa Panginoong Jesucristo, He is just a baby during Christmas. A cute baby during Christmas. And he is a dead Christ during Lenten season. Kaya nga sinasabi, meron tayong Santo Entuerio, a dead Christ na pinaparada. And throughout the year, he is a crucified Christ. Yun po yung pagkakaunawa. Yes, many people know about the Lord Jesus Christ. Pero ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa Panginoong Jesucristo? At ito po yung dapat natin ipamahagi sa kanila. Na ang Panginoong Jesucristo, kaya siya namatay sa krus para bayaran yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Sapagkat lahat po tayo ay nagkasala at wala tayong kaparaanan para bayaran ang ating kasalanan. Ngunit salamat dahil sa Panginoong Jesucristo na siyang nabayubay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi siya namatay sa krus para maging history lamang na pag-uusapan natin. Siya ay namatay sa krus dahil sa iyo at sa akin. Siya ay nilibing at noong 3 araw, siya ay muling nabuhay. At iyon ang mabuting
balita. At ang sabi niya, ang sino mang sasampalataya sa kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Napakasarap isipin na meron tayong kaparaanan, kundi ang Panginoong Kristo lamang upang tayo ay makatiyak na tayo ay pupunta doon sa langit. Pag tinanong natin ang karamihan, alam mo ba kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay na? Masasagot ba natin ng diretsahan yon? Masasagot mo ba na ako ay patungo sa langit? Isipin ninyo, tunay nga ba na ikaw ay pupunta sa langit? Ano yung basihan mo? Karamihan sa atin, sinasabi, pupunta ako sa langit dahil mabuti akong tao. Hindi. Ikaw ay makasalanan. Pupunta ka sa langit dahil sumampalataya ka sa tinapos na ginawa ng Panginoong Kristo. At dito nakikita po natin, si Philip, ito yung tinuro niya doon sa isang eunuch. He point the eunuch to the Lord Jesus Christ. Na ito yung sinasabi sa book of Isaiah na kanyang binabasa, na siya yung isang tupa na walang reklamo, na siya ay dinala doon sa katayan. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Sabi nga rito, how then they can call to him in whom they have not believed? How are they to believe in him whom they have not heard? And how they hear without a preacher? Kung tayo ay tunay na mananampalataya, maraming mga individual ang nangangailangan sa atin upang maunawaan po nila ang mabuting balita. Hindi nila makikilala ang Panginoong Kristo kung hindi po tayo magpapagamit sa Diyos upang magdala ng mabuting balita sa kanila. People need to know the truth of the gospel. Kailangan ng mga tao na malaman ang mabuting balita. Sabi rito, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always, being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that it is in you, but with gentleness and respect. So, bilang mananampalataya, bilang a disciple of Christ, always be ready to share the good news to them. Tayo, nagkakandak po tayo ng mga kaparaanan. Mga seminars, tinuturuan tayo paano natin ibahagi ang mabuting balita. But always be ready. Maaari, sa pagpasok mong muli sa November, ang mga klase mo ay magtatanong sa'yo, bahaginan mo sila ng mabuting balita. Every part of the scripture points to Jesus and is useful for leading people to salvation. Napakabuti ng Diyos at ibinigay niya sa atin ang mabuting balita na nasa Biblia at ito yung magtuturo sa kanila ng tunay na kaparaanan kung paano nila sasampalatayanan ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas. Kung babasahin po natin ang Biblia, mula Old Testament, New Testament, it also point to the Lord Jesus Christ. Tuloy po natin, sabi rito, as they went along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, water, what prevents me from being baptized?" And he ordered the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip as well as the eunuch, and he baptized him. Genuine faith leads to action. True conversion produces commitment. 10 minutes na lang ako
So, makikita po natin dito na yung eunuch, siya po ay nagpabaptize agad. Baptism signifies complete submission to Christ, a public confession of faith. Maaari sa kanilang paglalakbay ay naibahagi din ni Philip yung kahalagahan ng baptism. Yung baptism po, nais ko lamang pong linawin, marami po ditong mga newcomers. Yung baptism po, ginagawa po natin. Ginagawa po natin yun hindi para, para maging member ka rin ng church, pero hindi po yun kasama sa ating pong kaligtasan. Ang kaligtasan po ay sa pamagitan lamang ng ating pananampalataya sa tinapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ngunit tayo po ay sumusunod sa tubig ng bautismo upang ipakita na tayo ay isang mananampalataya at handang sumunod sa Panginoong Jesus. At ito po yung nangyari doon sa eunuch. Sabi niya, stop. Patigil may tubig. Gusto ko na magpabaptize. Kaya sometimes, yung hindi nakakaunawa nung baptism, at ito po ay nagiging problema natin. Sapagkat marami pong mga magulang ang ayaw nilang pasunurin yung kanilang anak doon sa tubig ng bautismo. Natatakot kasi sila na ito ay pagbabago ng iyong reliyon. So, hindi po ganun. Kaya po tayo ay gumagawa ng baptism is just para ipakita na bilang mananampalataya, handa tayong sumunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya po, mga magulang, huwag niyo pong pigilin ang inyong anak na sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi po yon pagbabago ng reliyon. Ito po ay pagpapahayag na meron na silang bagong relasyon sa ating Panginoong Jesus. Mas mabuti po na magbago yung kanilang buhay. Mas mabuti po na sila'y sumunod kay Jesus kaysa sila'y sumunod sa kanilang mga kabarkada. Mas mabuti po na sumunod sila sa Panginoong Jesucristo kaysa sumunod sila doon sa kinalakihan nilang environment. So, dapat maging malinaw po sa atin ang mga yon. Salvation brings joy. Sabi rito, when they came out of the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away, and the eunuch no longer saw him, but went on his way, rejoicing. But Philip found himself to Azotus, and he passed through, he kept preaching the gospel to all the cities until he came to Caesarea. So, makikita po natin dito, pagkatapos ng baptism, ay hindi niya nakita si Philip. Hindi natin alam kung ano yung tunay na pangyayari. May nagsasabi na parang nawala na lang si Philip, pero maaring ito po ay figure of speech lamang. Hindi po masyado malinaw. Pero ang gusto ko i-point dito, salvation brings joy. Tuwang-tuwa yung eunuch nung malaman niya na siya ay sumusunod na sa Panginoong Jesucristo. True joy comes from Christ. Kung tayo ay merong kaligtasan, meron din po tayong kaligayahan na mangyayari sa puso natin. Sabi doon, hindi na nakita si Philip, pero hindi po siya nalungkot. Sabi niya, he went away rejoicing. Tuwang-tuwa siya
doon sa nangyari, doon sa kanyang buhay. Tuwang-tuwa siya sapagkat nakilala niya ang Panginoong Kristo sa kanyang buhay. The joy of the Lord is a mark of true conversion. Those who find salvation experience deep spiritual joy. Meron kang kaligayahan. Bakit? Kasi ligtas ka na. Kasi may katiyakan ka na. Kasi meron ka ng relasyon sa Panginoong Jesus. Reasons for rejoicing when one becomes a Christian or a child of God. Unang-una, he is now in Christ. Bibilisan ko lang po ito. 5 minutes lang tayo. Sabi rito, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into marvelous light, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. Ikaw ngayon ay nasa Panginoon, kaya ka nag-rejoice, kaya ka natutuwa, kaya ka nakakapag-worship, kasi alam mo na ikaw ay may relasyon sa Diyos. At kung ikaw ay may relasyon sa Panginoong Kristo, sabi rito, you are a royal priesthood, you are a holy nation. Ba? So, ito ang iyong kalagayan ngayon. Kaya ang isang tao na nakipagkaisa sa Panginoong Kristo, isa ka na siyang bago na lang. He becomes a new creature. Sabi rito, therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. All things has passed away. Behold, new thing has come. Meron ka ng bagong relasyon at ikaw ay binago na ang iyong katayuan. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangatlo, kung bakit tayo nag-rejoice, He gains access to all spiritual blessing in heavenly places. Sabi rito, praise to the Father, God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Marami po tayong pagpapala mula sa Panginoon. Pagpapalang spiritual na ating makukuha mula sa ating Diyos. He received redemption. Tayo ay na-redeem na. Tayo ay tinubos na ng Panginoong Jesus. Sabi rin, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. So, kaya uuwi po tayo na tayo ay masaya. Masaya ang puso natin. Bakit? Kasi may relasyon ka sa Panginoong Kristo. He gains hope and the promise of eternal life. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Kung nasa iyo ang Panginoong Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. And that's the reason that you are rejoicing in Christ. Kaya kung gusto mong maranasan yung joy na yon sa iyong buhay, ito yung tamang pagkakataon. Pwede mong pagsisihan ng iyong kasalanan at pagtiwalaan mo ang Panginoong Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. Buksan mo ang iyong puso sa Kanya at tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. At yung lahat ng ito, lahat ng ating binanggit ay mapapasa atin. Magiging anak ka ng Diyos. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ika'y matutubo sa iyong kasalanan. Magkakaroon ka ng every spiritual blessing sa sandali na ibigay mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoong Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At hindi lang yun. Sabi rito, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinners who repent. Hindi lang tayo yung masisiyahan, kundi ang buong kalangitan ay nag-rejoice pag merong isang individual na siya ay nabago.
Pag ang isang individual ay nagkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo. The joy that comes from salvation is overflowing. It cannot be hidden or suppressed. At kung ikaw ay merong relasyon sa Panginoong Jesucristo, gustong-gusto mo itong ipamalita. Di ba? Pag meron kang good news, gustong-gusto mo agad itong i-share. Gustong-gusto agad itong ipamalita doon sa iba upang sila rin ay mapagpala. When your heart has been transformed by Christ, you can't contain the joy. It overflows into submission, service, and sharing Christ. Kaya bilang mananampalataya, bilang disipulo, ang puso natin ay punong-puno ng kagalakan sa Diyos. Kaya tayo nagagalak, we worship God. Nagagalak tayo, kaya tayo ay naglilingkod sa Diyos. Nagagalak tayo, kaya gusto natin na ipamalita ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Gusto nating ibahagi ang Ebanghelyo para ang iba ay makakilala sa Kanya. Maraming mga scholars yung nagsasabi na yung Ethiopian eunuch yung ginamit ng Diyos upang maabot ang kanyang mga kababayan. At hindi imposible yun. Sapagkat sabi dito, the eunuch went away rejoicing. Ano yung ipapamalita niya doon sa kanyang bayan? Sana ganun din po tayo. Masaya tayo na maglingkod sa Panginoon. Masaya tayo na patuloy na magbahagi ng kanyang mabuting balita. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, we are so thankful, Lord, sapagkat Ikaw ang Diyos na nag-uutos sa amin. You gave us instruction, Panginoon. You gave us a commission, Panginoon, to share your word, to make disciple, Panginoon. Help us na makita po lagi po namin ang bawat opportunity na pwedeng mag-open upang gamitin mo kami bilang daluyan ng iyo pong pagpapala. I do pray, O God, that each of us, Lord, ay magkaroon ng oportunidad para ibahagi ang iyong salita. Magkaroon ng oportunidad upang kami, Panginoon, ay makagawa ng mga disciple. Lord, we are so thankful for the joy that you are giving to us, Panginoon. At ito po, Panginoon, na nagpupuel sa amin upang kami ay patuloy na sumamba sa iyo, patuloy na maglingkod sa iyo, at patuloy na ibahagi ka doon sa iba. Purihin ka, Panginoon, at dalangin po namin, kagaya ng eunuch, kagaya ni Philip, Panginoon, maging handa lagi kami to share your word. In Jesus' name we pray, amen and amen.